natin si Chico. Ano? Mami? Hindi ka kinarga? Diyan ka lang. Yan, what's up? Magandang gabi mga idol. So, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Antay-antay lang tayo ng iba pang mga viewers. Shoutout sa inyo sa mga ano ba gamit kong account? Ano mga lord? Kung hindi main account to nako, lobat. Lobat nga. Wait lang mga idol. Ang cellphone mahal. Siya yung shoutout sa inyo. Christianin, shoutout sa iyo. Mapagpalang gabi. Christianin is watching. Sir Lods, pa-comment ka. Ano bang account yung gamit ko dito? Yung second account ba o yung main account? Hindi ko nakita kung ano yung gamit ko. Kasi nakalagin yung second account ko. Ito po ba yung main? Yung main account ba gamit ko? Christianins pa, mapagpalang gabi kay Christianins. So, pa-comment naman dyan mga Lods, ano bang account yung gamit ko? Yung second account ba o yung main? Yung main account ko, yung kulay. Yung isang account ko kasi, nandun yung mukha ko. Ito, logo ko yung gamit ko sa main account. Alin po ba yung gamit ko? Yung logo po ba o yung mismong second account ko? Hindi ko maano kasi kung anong gamit kong account JP Adato, shoutout sa'yo. Mapagpalang gabi. Johan Balmes, shoutout sa'yo. Christianin, shoutout sa'yo. Jun Ray Jacinto, shoutout sa'yo. Reynaldo Cosio, shoutout din sa'yo. So, yan, shoutout sa inyo lahat sa mga nanonood. Kay Johan Balmes, shoutout din sa'yo. Carlo De La Cruz, shoutout sa'yo. 78 followers po. Okay po, ito po yung main account ko. Yung second account ko, yung mukha ko yung nandun, yung naka-green akong damit. Ayun, si paring Mark Jomar Rogerio, shoutout sa'yo. Okay, Jun Ray, thank you. Jomi Bulagaita Agay wants to join you on video call. Bakit nang join? Blessed day kay Charita Poheda. So yun, shoutout sa inyo lahat. So yun, meron lang ako panukala sa inyo mga idol. Bukas tayo ay Saturday, Sunday, wala po ako dito. Meron po tayong healing mission sa mga magpupunta po dito. Pasintabi po muna sa inyong lahat. Logo po, tapos 78k followers. Okay, John Ray Jacinto, thank you. Cleope Rosena, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. So yun mga idol, 2 days tayong wala. Saturday and Sunday, nasa Batangas. So gamutan tayo dun sa Batangas. Yung location malapit lang sa Lemery. No, malapit lang sa Lemery ang location. Kung alam ninyo yung papunta sa malapit lang kasi dun sa harapan lang yung iskinita nun sa may tawag nito, simbahan na Gumuho. Sa simbahan na Gumuho, doon magkakaroon tayo ng
libreng gamutan. So, always naman libre ang gamutan natin. Boy Jerma, ano to, Junior? Boy Jerna Junior. Mark Jomar Aurelio, pasama po, Commander. Layo mo nasa ano ka nasa Mindoro ka, paano ka sasama? Kung nandito ka, pwede naman. Charita po, Eda, shoutout sa'yo, God bless you all. So, yun mga idol, ano na lang, sa lahat ng gustong magpagamot bukas, doon sa mga meron din tayong tuturuan bukas. So, magkakaroon din kasi kami ng discussion doon, no? Magtatayo kasi kami ng chapter ng Hunter sa Batangas. So, yun, tuloy-tuloy na bukas yung pagsisimula. So, orientation na nila yon, then kasama na rin yung ating gamutan. Archie Paglikawan, shoutout sa'yo. Aldin Sorian Nosos Delpin, shoutout din sa'yo. So, yun. No, magkakaroon tayo ng malawakang healing mission doon sa Batangas. At paalala sa lahat, 2 days tayo nawala. At yun na rin, itatayo tayo na bagong chapter doon ng samahan ng Hunter, So, ayun. At tayo ay may mga i-orient tayo doon tungkol sa Hunter, kung ano meron sa Hunter at kung paano yung sistema. So, ayun. Magiging makabuluhan yung ating gagawin. So, yun nga pala, nakita ninyo. So, kanina, gumagawa na tayo ng pinakaano natin. No, lagayan ng mga ipaparapol natin. So, matapos na, yung lock na lang ang kulang. Then, ilalabas natin yung mga ipaparapol natin. Sa lahat ng mga gustong sumali, pwede kayong sumali. Kaya lang, 100 per slot. No, sa mga gustong sumali. At ipapakita ko naman yung makiklaim ninyo na price. Kung ano yung price sa mga mabubunot natin. So, yung swertihan lang talaga. At yung puro ipapaano natin ay mga gawa sa kampana. Iba-iba rin. Meron din tayong mga bracelet. So, Yahweh bracelet o mga ganito. No, na to. So, magpapakasa ako. Magpapagawa tayo sa mga member. Titiyakin natin na marami yung ating ipaparapol para lahat halos makasali. So, yun sa ating kumparing si Anthony H. Latigo sa nanonood. Shoutout sa'yo. Parang H. Latigo. Mercy Narvaez. Shoutout sa'yo. Eligabo. Shoutout sa inyong lahat. So, ayun na rin. At painit ng painit yung balitaktakan ni paring Nick Banayo tsaka nung sino ba to? Moxie. No, si Moxie. Si Manggagamus. No, so, iyon. Mainit. At yung ibang mga nasa spiritual na mga kapwa natin, mga manggagamot, mga may init pa rin sila. Sa akin, siguro, ayoko munang lalo pang magdagdag o magsiklab ng init. Asagani inadapit sa Inuya, Commander Leon, pwede ay ambot sa imuda, kay di ako makabalo ng Bisaya. Giatay manunulay sa lambrigod kay nalaglag. Hindi tayo gaano makaintindi ng Bisaya, hindi po ako Bisaya, kaya magtinagalog po kayo. Nakaintindi man ako, konti lang, no? Hindi ganong gamay ba, gamay. Hindi ganong malalim. So, alam nyo naman ako ay Tagalog talaga. May tawa ko. Asagani, nadapit sa Inyuha, Commander Leon, pwede pwede makasuroy sa imuha diha. Dili lang ko magsaad kung kanus ako makasuroy diha. Ay, ambot giatay. Mukha ba akong Bisaya? Tagalog na gani. So, kung nakikita ninyo, minsan nakakapagsalita ako ng Bisaya, iyon na yung pakikipagsalamu ako sa iba't ibang tao. Nakakapagsalita ako ng Ilocano, Bicol, Bisaya, Ilonggo,
pero hindi po ako Bisaya. Ang akin pong kinalakhan, dito ako sa Rizal, Maynila po, Bisaya po ako sa Mindanao, Surigao City, sabi ni Charlita Pojeda. So, ayun, magtinagalog ka gani, kaya di ako makabalo. Sus, giatay. Tagaog ngani, sabi ni Mark Jomar. Buti pa si Mark Jomar, nakaka-intindi. Manong JB Faith Healer, mapagpalang gabi sa'yo, Manong. Shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Alvin Soriano, so, hindi man intindihan iya, hina, hambal. Sabi niya, baka makapunta daw. Ayun, buti may nagtagalog dyan. Sabi niya, baka may makapunta daw siya dyan po. Sige lang, punta ka lang dito sa bahay. Kaya lang, mag-PM ka sa akin kung kailan ka pupunta dito. Baka wala ako, nasa gamutan, nasa mission, home service, ng healing, yung mga nagpapa-home service dyan, pwede kayo magpa-home service. At samantalahin nyo yung pagkakataon dahil meron po akong malaking sorpresa sa inyo. Kasi pagka nagkaroon ako ng isang bagong sasakyan na naman, na pangmaramihan, siguradong hindi nyo ako matatagpuan. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo kung ano yung sorpresa na gagawin ko. At siguradong pupukaw ito at tatatak sa lahat ng mga manggagamot, sa lahat ng mga So, gagawa ako kasi ng record. Record na, hindi ko naman sinasabi na ako yung pinakamagaling, ako yung Basta, sorpresa ito, makakatulong ito para sa lahat. So, basta may malaking sasakyan na dumating na sa buhay natin, ay pagkaloob ng Ama, ay meron tayong sorpresa para sa inyo. So, yun lang. Baka hindi nyo na ako ganong matsyempohan dito. At kami ay talagang mission sa mission ang gagawin namin. Pero yun, ay gaya ng dati, no money involved. Wala kayong dapat bayaran. So, yun, magkakaroon kami ng isang malaking mission. Pero hindi, yung sinasabi kong malaking tatatak sa inyong isipan, tsaka na yun. Tsaka na natin sasabihin sa inyo kung ano yung sorpresa na yun. At tiyak na maraming matutuwa. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming matutuwa sa gagawin namin na to. Basta meron kaming parang gustong i-break na record sa sarili namin. Meron kasi kaming ganito na record sa sarili namin, sa mga lugar na napuntahan namin. Pero pagdating nitong isang sasakyan na mas malaki, kasi ang bala kong gawin dito, may parapol yan. Meron talaga, Jemuel Amelio. So, antayin ninyo yung parapol natin. Hindi yung parapol yung tinutukoy ko dito. Ang tinutukoy natin dito, pag nagkaroon tayo ng malaking sasakyan, baka hindi nyo na ako matagpuan dito. Kasi, hindi ako makikipagpaliksahan sa ibang mga healer. Ang hahamunin ko yung sarili ko. Ang hahamunin ko yung sarili ko dito. So, yun, sorpresa na lang sa inyo. Basta, alam nyo naman, marami na kaming lugar ng mga narating. Kung saan-saan, nag-Cebu, nag-Iloilo, nag-Samar, Katiklan, Romblon, mga narating natin, Bicol, Parting Norte. Pero, iyon ay isang sasakyan ang gamit namin. Yung gamit ko na si Malakas. Yung sasakyan ko na Grand Vitara. So, yung isang sasakyan ko ngayon, hindi ko pwedeng panlibot to kasi unang-una, ito ay pang malapitan lang namin. Yung Mazda Sports na sasakyan ko dito. Pero, bala ko magdagdag ng isa. Ngayon, sa idadagdag ko na isa nito, tiyak na malaki to. So, ang balak namin, parang gagawin namin, malakihan. Nandun na yung higaan, nandun na yung nandun na yung lahat ng mga kailangan namin, pati yung mga panggagamutan namin. So, yun yung bala ko doon sa isang, kung sakaling darating na itong sasakyan na to. Pero, gaya ng mga sinabi ko sa inyo mga lugar, gusto naming i-break yung record namin sa sarili namin doon sa mga narating namin. So, gusto naming higitan pa. So, ang balak namin talaga, bawat kasulok-sulukan ng mga nangangailangan na magpagamot, dadayuhin namin kayo sa libreng gamutan. Yun nga lang, mahirapan kayo matagpuan ako dito. Kaya kami ni Mrs., todo kami ipon ngayon.
todo ipon kami ngayon. Kumbaga, ano kami ngayon, kuripot. Wala kayong maasahan sa amin ngayon mga lods. Yung mga pumupunta dito, kung dati nakakakain kayo dito, ng libre, ng basta may pagkain dyan, kung ano pagkain dito, pwede kayong kumain. Ngayon, sa mga pupunta rito, magdala kayo ng pagkain nyo. Hindi, joke lang mga idol. So, ang ibig sabihin lang natin, kung dati nag-uulam tayo ng 3 ulam, 3 putahe, ngayon tiis-tiis muna sa tuyo. Ano? Kasi meron kaming pinaghahandaan. So, balak talaga namin yon ni Mrs. I-break namin yung record ng mga narating ko noon. Mas gusto ko pang expand. So, kung nakikita ninyo yung tinatawag na bahay jeep, baka maging ganun ang gagawin namin. Pero may kabuluhan yung paglibot natin ng Pilipinas. So, sino sa inyo gusto makipagtagaan dito? Ayan o. Hindi, joke lang. Walang talim to mga idol. Ito ay panggilit doon sa mga mangkukulam. Ito, mananabas. Ganda, di ba? So, wala pang ano yan. So, ito naman, Isa, order yan. order to, espada ni San Miguel Arcangel o testingan natin. Aray ko. Alright ko. So, ayun mga idol, sipag. Pwede yan, wag lang patusok. Sipag. Ang bilis gumawa nito si Jay, mga idol. Yo, sa mga gusto mag-order nito, kung gusto nyo ilalamove, pwedeng ilalamove. Pagawa na kayo dito. Panggilit. Ito, mahapdi-hapdi sa aswang to pag sinaksak to. Abangan kita dito, Lord, sa Zamboanga City pagpunta kayo dito. Siyempre naman, pupunta talaga kami dyan. So, ayun. No, yung sinasabi natin, siguro kung may bahay jeep, nakikita nyo naman yung channel ng bahay jeep. So, nagkaroon ako ng idea. Habang kami ay nabubuhay pat napapakinabangan pa yung lakas ng aming mga tuhod, lakas ng aming pag-iisip, at yung lakas ng aming katawan habang napapakinabangan pa. So, ipagkakaloob namin sa iba yung kapakinabangan nito. Kasi kapag matanda na kami, hindi na namin malilimot ang buong Pilipinas eh. So, yun. No? Yun yung pinaka ano namin. So, siyempre, pagka ganun, kailangan namin ng malaking budget. May gasolina, tapos yung pangkain namin, pambayad sa barko. So, kaya kailangan mag-ipon kami ng malaki. No? Meron kaming laki masyado. May ilalagay ka dito? Wala. Ganyan lang, makakagilit na yan eh. Boss, sana mapansin, inaantay ka ng kapatid mong Sheila. Sheila! Paano kung nagkaroon ng kapatid na Sheila? Pasaway ka. Veterans Runs. Boss, sana mapansin, inaantay ka ng kapatid mong Sheila. Sinong Sheila? Wala akong kapatid na Sheila. 3 lang kami magkapatid, Lods. Baka iba yung sinasabi mo. Mon Abinila Mendoza, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Arman Anugot Pataho, shoutout sa'yo. Donicio S. Ariscado, shoutout sa'yo. Arnold Anugot Pataho, nabasa na natin. Mon Abilina Mendoza, shoutout sa inyo. Sino pa ba hindi natin na shoutout dyan sa yun? Pa-shoutout lang naratay mo na. Anong variant ng panggilit mo po? Dignum Shettiber Tudis. So, yun. Karaniwan na ginagamit ko, Shettiber Tudis, mahaptik. Pagka ipanggilit to sa mga ano. Alpituan Monera, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. Harold Jones, Sampro na pala. Good evening sa iyo. Jaime De La Rosa, shoutout sa iyo. Arnold Iskaner, shoutout din sa iyo. Bibina Canizares Bain, shoutout sa iyo. James Macoy, shoutout sa iyo. Katan Ray Jaime, oy si Tatang. Tatang, kamusta ka na? Kamusta na si Tatang? Mikael Opeñano, mapagpalang gabi sa iyo, Commander Leon. Happy Blessed Friday po, Commander. Happy Blessed Friday din sa iyo. So, meron pa, may pahabol pa. German Yebek. Commander Leon, magandang gabi po. Magandang gabi rin, shoutout sa iyo. Mon Abinilla Mendoza, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. So, ayun mga idol, no, yung sinasabi natin. So, simple lang naman yung pangarap natin. Hindi natin pangarap yumaman o umanuman. Siguro so yung iba sinasabi, no, yung mga galit, no, yung mga taong nagsimula na hanggang ngayon nasa simula pa rin, huwag kayong magalit sa akin, sa mga narating ko, no, sa mga achievements, sa mga bagay na ipinagkaloob ng Amang Kay Tastasan, kasi iyan mga yan, eh hindi naman namin
nakuha ito. Hindi namin ito nakuha sa panglalamang, panloloko. Alam niyo naman, hindi naman ako nagpapabayad. No, mga idol, hindi tayo nagpapabayad. Kahit itanong nyo yung mga nanonood ngayon ng mga nagpapagamot yan, hindi kami tumatanggap ng bayad. Ito ay achievement namin sa aming sarili, sa aming diskarte, pamamaraan, sipag at tiyaga at gabay na rin ng amang kaitastasan. Kung nakikita ninyo, na kung mayroon akong 4 na sasakyan ngayon, may bahay ako dito sa Antipolo, may lupain kami ni Mrs. sa Mindoro, so hindi po yun nanggaling sa illegal. Hindi nanggaling sa panloloko, hindi kami tumapak ng iba, hindi kami narantado o nanggago ng aming kapwa, so doon. Sa mga tao na nagagalit sa amin, ano, yung sinasabi, yumaman na, ganyan, ganito. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, idol. No, kung ikaw ay nagagalit na merong taong umaasenso, ang bitter mo naman. So kung ikaw ay nagagalit sa mga tao, kung meron silang mga nararating sa buhay, napaka-ingitero ka naman. So kung ikaw ay naiinis at nakikita mo na merong mga tao na napatuloy na lumalaban sa malinis na pamamaraan, ang tanging masasabi ko lang sa iyo, kaibigan, ako may marami akong naririnig, usapan daw ako sa GC yung pangalan ko. Simple lang yan. Yung mga taong naiinggit sa atin, simple lang yan, brother. Hindi kita aawayin, hindi ako magagalit sa'yo. Simple lang ang sasabihin ko sa'yo. No? Kaya ka nagagalit, kaya ka naiinggit, dahil pareho tayong nagsimula. Pero ako, nandito na sa gitna. Ikaw, nakasabay kong nagsimula, nagsisimula ka pa rin hanggang ngayon. No? Kasi ako wala na akong dapat na patunayan sa sarili ko. Wala na. Wala na akong dapat patunayan sa sarili ko. Kung kukunin man ako ng Diyos, okay lang. Kahit ngayon. Pero isa lang ang pinapanalangin ko sa Kanya. Nawa, kung ako ay kukunin mo, meron sanang taong pumalit na kagaya ng layunin ko, na tumulong ng walang kapalit, lalong-lalo na sa gamutan. Yun lang ang panalangin ko sa Kanya. Ano, so, sa akin wala na akong mahihiling. Ngayon, sa mga tao na naiinis sa estado at katayuan ko ngayon kung ano meron kami, unang-una wala kang pakialam kasi wala kang ambag. No. Yun lang ang tanging masasabi ko. Kung nagagalit kayo at naiinis kayo kung ano man yung meron sa akin, kasi yan naririnig ko lagi sa ano yan sa mga GC, may mga nagsusumbong sa akin, si Commander Leon, dati lang yan nangungupahan, ganyan, ganito. Oh, proud ako dun. Si Commander Leon, mahirap yan dati. Natanggal pa nga yan sa serbisyo. Oh, proud pa rin ako dun. Si Commander Leon, dati, ganyan. No? Naglalakad lang yan. Pumipila pa nga yan. Saksing buhay ako na mahirap ang buhay niya. Proud ako dun. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kahirapan at mga kakulangan at mga bagay na wala ako. Kung ano ang wala ako ngayon, yun ang naging larawan ng katatagan sa akin, yung mga paghihirap at pagsubok na nangyari sa buhay ko noon. Totoo. Noon, sinasabi nyo, nangungupahan lang kami. Minsan, mangungutang ako ng pambayad para sa uupahan, tapos magsisikap ako ng konti. Pag may natira, mangungutang ako ulit, ibabayad ko doon sa dating inutangan. So, papasa-pasa lang yung utang hanggang sa mabayaran ko, hanggang sa lumiit. At least, nangungutang man ako, binabayaran ko. At pangalawa, wala akong inargabyadong tao. Proud ako kung sinasabi ninyo mahirap ako. Kung sinasabi ninyong ganito ang pinagmulan ko, proud ako. Hindi ko naman yan tinatalikuran eh. At kung sinasabi nyo na mayabang ako, yumabang ako dahil kung ano ang meron sa akin, walang nagbago, kapatid. Kayo ang nagbago ang tingin sa akin. Mga dati kong tropa dati kong mga kasamahan sa mga GC, ang tingin nila sa akin ngayon, nagyabang-yabang ko. Bakit? Ang isang tao ba, ang isang estado ng kabaitan sa buhay, yung mahirap ka? Pag mahirap ka, mabait ka. Pagka umaasenso ka, mayabang ka na. So, yun ba yung masasabi ninyo sa ganitong klaseng estado ng pamumuhay? So, hindi eh. Lagi kayong tira ng tira sa GC na kung ano ang meron sa akin, mayabang daw. Lalo na nung pinakita ko. Nung nakita nila yung Mazda Sports, ang daming nanggigil, ang daming nagalit. Alam nyo, imbis na magalit kayo at mainggit kayo, simulan nyo nang mag-ipon ng tornilyo. No? Kung anong sasakyan yung gusto ninyong
bilhin, simulan nyo na mag-ipon ng tornilyo. Pangalawa, samahan nyo ng sipag. Parang Nick nangaasaro, nakakaiyak. So ayun mga lods, maraming mga tao ang nag-aano sa atin. Pumupuna doon sa mga pinanggalingan natin. Di naman po Sir Nick, nagkikwento lang po, sabi ni Ismas SRD. So ayun, at doon sa mga tao na nagsisimula sa spiritual, tandaan natin. Huwag nyo agad paputukin yung pangalan ninyo. Hayaan nyo na yung mga tao ang magkwento sa inyo. Ayan, nanonood si paring Nick. Kung sinasabi nyo sa akin, ako nagsimula sa kahirapan, baka pag narinig nyo ang kwento ng isang Nick Banayo noon, ikagulat ninyo. Kung ano ang isang Nick Banayo noon, kung paano nagsikap yan. Diba? Ngayon, tignan nyo, ilan ang sasakyan, maayos na ang pamumuhay, pamilya, nasa maayos na. Tandaan natin, lahat tayo nangangarap na mapabuti ang buhay at ang pamilya natin. Ngayon, kung may nakikita tayo na umaasenso, unang-una, natin kainggitan yun. Dapat, ipanalangin natin na mapanghawakan nila yung pagiging asenso nila sa kanilang buhay. Ang masama niyan kung maging awit ako. No? Ang masama niyan maging awit ako. Anong gusto niyo? Nasa karukrukan na, milyon na ang kinikita, sabay biglang magsusugal, bagsak, magtindang bagoong. Walang masama sa pagtitinda ng bagoong. No? Walang masama. Kaya lang, ang masama sa pagtitinda niya ng bagoong, sana nagsimula siya sa mababa na nagtinda ng bagoong. Ngayon, ang yabang ko na, sabi ni Paring Nick. Hindi naman, sabi lang nila yan. Pareho lang naman tayo, sabi nila, mayabang daw. Ngayon, ang dami nagsasabi niya, nagyabang ko na daw. Baka pag nakita nyo sa personal yan, hindi nyo kayang panindigan, sinasabi nyo akong mayabang. Ako yung sinasabi ko sa inyo, makulit ako. Makulit ako sa personal, kahit makipagkulitan ako sa inyo. Hanggang sa Quiapo, alam nila na makulit ako. Dito lang siguro, kasi kung minsan, pinag-usapan natin, spiritual, natural, magseryoso ako, anong gagawin ko? Gawin kong comedy. Nakatulad ng ginagawa ng iba. Ano gagawin ko dito? Magsaniban. Masakit yung tuhod. So yun yung ba yung gusto ninyo? No? Tumitira na naman tayo. Yung kasi sinasabi natin, sa anuman achievement, manggagamot man o hindi isang tao, wag natin kainggitan. Lalo kay mamalasin. No, sa mga tao nagsasabi, hindi kayo yung mga follower. Kung sa mga nagsasabi, tinatanong natin, tanong nyo sa inyong sarili kung kailan kayo asenso. Huwag nyo itanong sa ibang tao kung paano sila umasenso. Basta walang illegal, nasa patas ka, wala kang tinatapakan, parehas kayo ng importante. May katambal na si OC ngayon, si Awit, lang kawawa sa'yo. Hindi naman siguro. Mayabang sa mga inggit, idol. Sana yumabang din ako para umasenso. Baka mauna yung yabang, maubos na yung yaman. Parang sa ngayon, yung sinasabi natin, marami sa mga bago, wag ninyong sa bago sa spiritual, wag ninyong antayin yung mangyari sa buhay ninyo na hindi pa sumisikat, ilaos ka na. Iwasan natin yung mga bagay, lalo na pag nasa spiritual tayong masisilip na butas sa atin, sa mga ginagawa natin, lalo na sa gamutan. Mahirap yun. Kasi unang-una, pagka nasilip ng tao, at maging totoo lang tayo, maging totoo tayo, huwag tayong magpapagamit kung ginagamit man tayo. Yaw-yawan ninyo. Pagka, halimbawa, kayo manggagamot, no? Napunan ninyo na ginagamit lang kayo ng tao. Hindi pa pwede yun. Bilang isang manggagamot, kailangan kayo ang masusunod. Hindi masusunod ang pasyente ninyo sa kagustuhan nila. Yun yung pinakamahirap dyan. Kasi pag iyan nasilip, lalo na kung sa tingin ninyo, pag-isipan ninyo kung ipopost ninyo yung inyong mga video. Kaya nga kita ninyo, sabi ko sa inyo, film video lang ang pinopost ko, yung maayos, no? Hindi yung parang nadala ka ng galit mo, nagalit ka dun sa spiritong nahuli mo na parang talagang galit na galit ka na pag pinanood ko yung video, ni-review ko na, hindi to pwede. Kahit na live yan, i-delete ko yan. Kasi unang-una, kailangan maging professional tayo sa ginagawa natin. Unang-una, hindi natin kailangan maging professional sa mata ng tao, sa mata ng Diyos. Kasi hindi tayo naglilingkod na nanggagamot para sa tao. Naglilingkod tayo at nanggagamot tayo para sa Diyos. No, sa mga manggagamot dyan. Doon sa mga laging usapin kami sa mga GC,
tigilan nyo na yan, hindi kayo aasenso dyan. Okay lang mayabang kung may pagyayabang po. Mahirap nga yung kung ala namang pagyayabang sa buhay. Hanggat di ka pa mayabang, di ka pa mayaman. Sabi ni saway ka. Hanggat hindi ka pa mayabang, hindi ka pa mayaman. So, ibig sabihin, parang Nick, kailangan matuto kang yumabang para yumaman. Hindi naman ako, siguro sa iba, sinasabi nila ganun na nakikita nila sa akin. Kayabangan na pala, yung ginagawa natin, nasa siwatain natin, yung nakikita nating mali sa kapwa natin na manggagamot, lalo na kung nadadamay na yung pangalan ng spiritual. Yung pangalan ng manggagamot, kayabangan na pala yun. No, sa mata nila, hindi eh. Ako, Commander, sa kubo lang nakatira. Ano daw, inaka-ingatan pa. Pro Israel Divine Healing. Wala namang masamang tumira sa kubo. Walang galing din ako dyan. Lods, talagang sikap lang. Ganun lang talaga. Tsaka yung mga bagay na hindi nating kailangan bilhin, wag na natin pag-anuhan ng pansin. Kumbaga, may mga tao kasi kapag ka nakatanggap ng malaking halaga, so hindi na mapakalimumpit kung ano-ano na yung binibili natin. So, yun lang, ipon lang. Tapos, magkaroon tayo ng sentro na paggagastusan natin. Halimbawa, nagsimula ka sa motor, ganyan. Alam nyo naman, sa ganyan ako nagsimula sa motor ko na. Iyon ang sabi ng mga tao sa mga umaasenso eh. Pag nakita nilang umaasenso, mayabang daw. Kaya hanggat di ka pa mayabang, di ka pa mayaman. Totoo naman. Hanggat mahirap ka pa, hindi ka pa mayabang. So, ang dami, ganyan eh. Pagka mahirap ka, mabait ka, sasabihin nila. No? Sabi ng mga tao, kawawa naman tong hirap-hirap, mabait naman. Pero pagka yumaman ka na, gumanda na ang pamumuhay mo, mayabang ka na. Ganun ba ang klase ng Philippine community? Lagi tayong hinuhusgahan kung ano yung meron tayo. No? Ako, Commander, kontento na ako kung ano mayroon ako. Diyos pa rin na may hawak ng kapalaran natin. Mahalaga pa rin maging masaya sa naabot ng iba. Yun naman po talaga eh. Kailangan maging masaya tayo sa ano. Tsaka kung ano mga idol, hindi natin maiwasan mainggit eh. Hindi natin maiiwasan yan. Sino ba taong walang mga inggit sa katawan? Ako, aminado ako. Pero pag ako nainggit, totoo to sa akin sarili. Pag ako nainggit, pagsisikapan ko, magkaroon ako nun. Ganun, sa totoo lang, ganun ako. Ano ko yung sa buhay? Kumbaga, yun na yung tono ng aking sarili. Yayabang din ako balang araw, sabi ni J. Dudes Cortez. Yayaman, hindi yayabang. Good evening po, Commander Andres. Good evening din po sa inyo. Shoutout po sa inyo. So yun mga idol, bugbog na kami sa usapin ng mga ganyan, kumbaga, gastado na kami sa mga ganyang usapin. Kada may tatayo na lang GC, puro pangalan na lang namin ang maririnig. Bakit puro ganun? Bakit puro ganun? Ano ba ang trip ninyo sa buhay ninyo? Kaya ba kayo nag-spiritual para maging chismoso? Kaya ba kayo nag-spiritual para pakailaman yung buhay ng iba? Kaya ba kayo nag-spiritual para gawing ikwento yung buhay ng iba para maging magaling kayo? O kagalang-galang kayo sa mata ng iba? Hindi yun eh. Hindi yun yung magpapasenyo sa inyo. Sa akin kagabi may nagbanta pa. Pinagtripan ko. Ito, totoo. Gagawa na naman niya ng gagawa na naman niya ng peking account. Diba kagabi binanatan ko itong si Lucas. Binanatan ko kagabi. Dahil sa pinagsasabi niya sa apat na manggagamot. Totoo naman yung sinabi ko eh. Galit na galit. No? Galit na galit. Gumawa ng peking account. Gumawa ng picture sa Google. Sakmal daming Armalite. Ang daming Armalite talaga. Hilera pa. Tapos may mga bala pa. Ito gagamitin ko sa'yo, sabi pa sa akin. Peking account yung gamit niya pero hindi siya nagpakilala. Pero doon sa buka ng bibig niya, sabi niya, dati ka lang tambay sa Quiapo, sabi pa sa akin ganun. So, ang pahiwatig niya, pag hindi naman siya nagbanta, sabi niya ganun, gagamitin niya sa akin, hindi siya nagbanta na pag nakita niya ako sa Quiapo, tatarin niya ako ng bala.
Sabi ko lang sa kanya, yan ba ang pinagmamalaki mo? Yung Armalite mo? Kapag ako jumedjad sa bukid, ginagawa ko lang pang-iwang ng puwet ko yan. Alam nyo, galit na galit lalo. Galit na galit. Promise. Alam mo, brother, Lucas, kung ikaw ay talagang totoong lalaking tunay, huwag kang magtago sa account. Ipakita mo yung totoong mukha. Kung lalaki kang tunay, kung meron kang 2 balls, panindigan mo. Pakita mo yung pagmumukha mo, hindi gagawa ka ng faking account. Ano magagawa nun? Babantaan mo ko, faking account yung gagamitin mo, tapos kukuha ka ng picture sa Google na sandamakmak na Armalite, yung ipapakita mo. Kawawa ka naman. No? Humihingi ka ng atensyon ko. Hinahanap mo yung atensyon ko. Kawawa ka naman. Alam niyo yung mga taong kawawa, yung naghahanap ng atensyon sa iba. Ginagawa mong katawa-tawa yung sarili mo. Kasi unang-una, hindi ka namin inaano, hindi ka namin kilala. Ano na ba narating mo? Ano na ba napatunayan mo? Yung may mga napatunayan, titirahin mo. Sino si Lucas? Tao ba yung commander? Ewan ko, animal yata to, Lucas. Hindi natin alam kung tao to. Kasi kung tao to, magpapakita ng muka. May mukhang ipapakita. No? Tapos, ang dami-dami pang kasong sinasabi. Kasi may kaso daw ako. Nang rape daw ako ng minor de edad. Pengi atensyon. Si Lucas Lord, pansinin mo. Para magkaroon ng atensyon. No, pengi daw atensyon, sabi ni paring Nick. Mas matapang pala ako doon, 3 balls ko, sabi ni Katan Ray. Takot ka nga sa biyanan mo eh. Paano ka naging matapang? Tawagin ko biyanan mo eh. Sabihin ko, suntukan kayo ng biyanan mo. 2 din daw po, Lods, ang balls niya. Kaso, gamunggo lang ang isa. Ayun, kawawa ka naman, brother. Gamunggo lang pala eh. Akala ko yung utak ang gamunggo lang, no? Yung utak niya, gamunggo lang ang laki, bulok pa kalahati, kawawa. Sana maging katulad kita, Lods, na manggagamot para makatulong sa kapwa-tao. Marami ang nangangarap sa atin maging manggagamot. Hindi namin kayo pinipigilan. Bakit ba napakaraming tao ang gustong maging manggagamot? No, sa nakikita nyo. Sige, sabihin na natin yung totoo. Alam ba, napapanood nyo kami, si Paring Nick, ako, si Lamurok, si Cabello, o sino pa man, ng mga susulod, no, namatay na. Nakikita ninyo, kasi spiritual influencer ang tawag sa amin. Kasi nasa manggagamot kami. Influencer kami sa spiritual. So ngayon, maraming gustong maging spiritual influencer. Kaya lang, yung ginagawa nila, hindi naman ka-influensya sa mata ng tao. Paano ka magiging influencer? No. So yun yung sinasabi natin. Alam, kung doon sa mga nagpo-promote ng sugal, wala akong pakialam doon. Wala akong pakialam sa mga nagpo-promote ng sugal na to. Sila yun eh. Sila yun. Kumbaga doon sila nakilala. Pero kung hahaluan mo, no, ng spiritual, at gagawin yung spiritual, iba na yun. Napaka na nun mga idol. Napaka pangit naman na ganun. Siyempre, spiritual ang maano dito. So yun, nakita naman natin yung mainit na usapin kay paring Nick Banayo tsaka kay Manggagamos. So yun mga idol, yun ay ayoko na munang kumontra sa anuman yung ano nilang dalawa, no? So sa internet nila, kami, sabi nga ng mga tropa kanina, dami tumawag sa akin, mga tropa, pare, init ni paring Nick. Sabi ko, sino hindi mag-iinit? Bakit kayo? Hindi ba kayo mainit? Na tipong tinarantado ng spiritual at nagagamit na yung pangalan ng manggagamot. Bakit hindi ba kayo manggagamot? Sabi nila, manggagamot din. So, ang daming tumawag sa akin kanina. Talagang, pati si paring Jay Cerveto, tumawag din sa akin. Ang dami. Ano daw ang masasabi ko? Simple lang ang masasabi ko. Walang gamitan sa spiritual para wala kayong maging kaaway. Kasi unang-una, ang hindi papayag dyan, yung mga taong naghihirap talaga. Yung naghihirap magtayo ng industriya o sa larangan ng spiritual. No, sila ang nakilala sa industriya eh.
nakita naman natin na may mga pangalan na, may mga na-TV na, no? May mga sariling YouTube channel. Siyempre, tagal nilang iningatan yung mga pangalang manggagamot. Kasi pag sinabing manggagamot, lahat tayo dyan eh. Lahat tayo dyan, hindi lang iisa yan. Tapos may mangyayaring ganun. No? Tinanong nila ako, sa iyong pananaw, hindi ako sinungaling na tao. Hindi naman sa akin, hindi ko tinitignan yung sasabihin ng opinyon ng iba. No? Sa akin, ang opinyon ko sa sarili ko kung ano ba ang tunay na nakikita ko doon sa nangyari ng gamutan na yon. Sa akin, sa nakikita ko doon, kung tatanungin ninyo ako, hindi ko bubuhatin yung pangalan. Hindi ko bubuhatin yung pangalan. Wala akong pangalan na bubuhatin dito. Ang nakikita ko talagang may kasalanan dito, isa lang. Pero, may mali pa rin doon sa manggagamot. Kung tatanungin ninyo, sino ba yung manggagamot na yun? Kahit kayo, hindi nyo naman kilala na manggagamot yun, di ba? Ang alam ninyo dito, influencer to at nagpo-promote ng sugal. So, ang history nito, marami rin nagsabi sa akin na may history. Tropa rin niya. Tapos may tropa din to na dati kong tropa. Talagang ganun kami nun. Dikit kami nun. Sanggan dikit kami ng tropa nito. Nung nakaraan, sanggan dikit pa rin kami. Ngayon, hindi mo matatawag na sanggan dikit dahil blinak ko. Ayokong magsabi ng masamang salita sa kanya, ayokong magsalita. So siya, ang daming salitaan sinabi niya. Na tigilan ko daw yung pakikialam, hayaan ko na lang daw sila ang magkagulo. Basta ang mahalaga, tahimik lang daw kami dahil bata niya daw yun. Bata daw niya yun. So sa akin, bakit? Bakit sasabihan mo ko? Kahit na magkaibigan tayo, wag mo akong sabihan sa gusto mong sabihin. Wala ba tayo sa Pilipinas para maging malaya tayo sa gusto natin sasabihin? May social media nga, hindi naman yung social media, si Meta nga, hindi tayo binabawalan sa gusto natin sabihin. Hindi mo ako pwedeng pagilang kahit na magkaibigan tayo. Kung kaibigan mo yun, ang pananaw mo, tama siya. Ang pananaw ko sa sarili ko na mali yung ginagawa niya, huwag mo pakikialaman yun. May kanya-kanya tayong pananaw, no, sa buhay. Kasi sa akin, unang-una, kung akong tatanungin ninyo, ano ba yung totoo? At sino ba talaga ito si Manggagamos? No? So itong si Manggagamos na to, ito ay may karanasan sa panggagamot sa Iloilo. Then, ang naging mentor nito ay si Glory Jane. No, si Glory Jane, may ambag din dyan. Then, naging tropa ni Joromel. Siyempre, si Joromel, siguro hindi nyo kilala si Joromel. Matagal na rin tong manggagamot, kaya lang hindi putok ang pangalan kasi hindi ito mahilig mag-post ng kanyang mga ginagamot. Kumbaga, kontento lang siya sa gamutan, tapos online, then naggagamot din naman sa schedule, mga ganyan. So, si Joromel hindi rin nagpapabayad dyan. Yung manggagamot na gamot kay Awit, hindi rin naman nagpapabayad doon. Yung totoo lang, ayoko lang maging bias, para meron lang kayong background. Para alam nyo lang kung sino itong tao na to. At ito ay gamer. Gamer to. At vlogger. Pero hindi mo matatawag na influencer pa. Vlogger pa lang. Malaki yung pagkakaiba na influencer sa vlogger. So, ngayon, dahil nga natuto, maraming mga nakasama sa larangan, so, nag-try manggamot, then after ng ilang buwan, nang matuto, kita nyo naman sa video, hindi pa naman talaga sanay, di ba? Tumulong manggamot. Yung kanya, kung ako tatanungin ninyo, yung kung maging bias, kahit kung si paring Nick, galit na galit siya, opinion niya yun, hindi ko pwedeng pigilan yun. Marami nagsasabi sa akin, pare, sigundahan mo na. Ikaw yung laging, ni paring Nick mo. Ikaw yung laging nakakausap niya, nakakakwentuhan. Siguro makikinig naman sa'yo yan. Hindi pa pwede yun, mga idol. Ako nga kaibigan ko, sinakripisyo ko matagal kaming magkaibigan ni Joromel. Matagal kaming magkaibigan. Para wala akong masabing masama, blinak ko siya. No? Habang mainit pa yung issue, dahil bata niya yon, blinak ko siya. Bakit ko blinak? Ayoko magsabi ng masamang salita sa kanya. Wala rin siyang masamang salita na sinabi sa akin. Blinak ko siya para wala kaming dalawang pag-uusapan na masama. So, pwedeng i-unblock ko yan kapag maayos na yung lahat. No? Kapag lumipas na. Pero sa ngayon, hindi pwede. Kasi unang-una, pananaw ko to Damdamin ko to Alam ko kung tama o mali ang ginagawa ko. Tapos dun sa mga nag-chat sa akin, pasensya na kayo, hindi ko naman babakit yung pangalan niya Na sinasabi niyo sa akin na pakalmahin ko si paring Nick. Bakit?
Bakit natin mapapakalma? No? Kung ang sarili natin, hari tayo ng sarili, hawak natin lahat ng desisyon. Pero yung tao, hindi naman natin kaano-ano, sabihin man ako, kumpare ko yun, kaibigan ko yun, paano ko papakalmahin? Damdamin niya yun, bugso ng damdamin niya, paano, kahit nasabihan ko yan, paliwanagan ko yan ng magagandang salita, kung ayaw niya, ayaw niya. Kaya nga sinasabi ko, tayo ang hari ng ating sarili. Tayo ang magdidesisyon, hindi ibang tao. Ang dating pa nun, susulsul pa ako. No? Sinusulsulan ko pa yung isa. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Ay, hello din kay Arnie Castro. So, yun ang sinasabi ko. Siguro kung magalit man sa akin si Joe Romel, na blinak ko siya, doon lang siya sa akin magagalit, blinak ko siya. Hindi siya magagalit sa akin para nagalit dahil nagkumprontahan kami. Kasi sa totoo lang, mga idol, hindi ko siya kinumpronta. Ang dami niya sinabi sa chat niya, binasa ko lang, hindi ako nag-comment, diretso black. Bakit? Kasi mainit yung sitwasyon. Bata niya yung pinag-uusapan, then ako, tropa ko naman si Paring Nick. Hindi ko pinili si Paring Nick. Mas pinili kong manahimik, kaya ako siya blinak. Pag okay na yung usapin, pag wala na yung problema, i-unblock ko rin siya. No, yun lang. Yun lang yung akin. Tapos sa mga nagsasabi na pakalmahin ko yung isa, hindi pa pwede. Hindi pa pwedeng ganun, mga lods. Hindi na ako gumigit na nun kapag pinakalma ko yung isa. Hindi na ako gumigit na. Ako, papakinggan ko na yung dalawang panig, panunukorin ko lang yan, pero hindi ko sila para pagsabungin. Ano? Sa akin, ito lang. Kung ako tatanungin ninyo, nakulang ba talaga si Awit? Diretsahan na. Ang dami nagtatanong eh. Ayoko maging sinungaling. Kung ako tatanungin ninyo, hindi nakulang si Awit. Nireview ko eh. Nireview ko yung video, tinignan ko. Opinion ni Jay, may tama. Opinion ni Jay Serveto yun. Hindi ko siya kinontra. Hindi ko kinontra. Opinion mo yan eh. May tama. No? Kasi, kumpare ko rin yun, kaibigan ko si Jay Serveto. Tapos kukontrain ko. Hindi. Hinayaan niya ako na magsalita. Then, hinayaan ko rin siya magsalita. Pinakinggan ko rin yung panig niya sa amin dalawa. Tinanong niya ako, nakulang, sa tingin mo, nakulang ba si Awit? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi. Bakit daw? Sabi niya sa akin. Bakit? Ano mo? Simple lang. Pinanood ko yung video, tinignan ko kung talagang may espiritong kausap eh. Ang nakikita ko, ang kausap pa rin si Awit. So, yun yung opinion ko. Walang sanib. Walang nahuli. Kuya, tapik yun. Tapik. Okay, Arnie. So, yun yung nakita ko. Ano? Sa akin, wala akong nakitang nahuli. Wala akong nakitang sumampa. Pero, ang naging problema, ito nga sinasabi ko na yung totoo, hindi ko binubuhat yung pangalan ni Manggagamos, no? Ni Moxie, hindi ko binubuhat, hindi ko siya binibigyan ng kumbaga, kampi. No, hindi ako kumakampi sa kanya. Ito yung nakikita ko. Sa akin, ito lang ang nakikita ko, opinion ko to. So, wala sana magagalit. Sa larangan, meron tayong tinatawag na estado at experience. No? Experience. Hindi lang kapangyarihan ang mahalaga pag nasa spiritual ka. Ang pinaka-importante rin sa spiritual ay meron kang tinatawag sa sarili mo na karanasan. Yun mga idol, karanasan. Kasi bilang sa spiritual, kung ikaw ay isang manggagamot, paano mo masasabi na manggagamot ka kung kaya kang linlangin ng iba? Kung nalilinlang ka. Hindi kasalanan ng manggagamot na malinlang siya. Yun, ito yung akin, hindi ko kinakampihan siya, yung totoo lang sinasabi ko, hindi niya kasalanan na malinlang siya. Hindi niya kasalanan yun. Sabi ko nga, ang importante sa isang panggagamot ay meron kang experience. Hindi puro kapangyarihan. Kailangan alam mo yung mundong ginagalawan mo dahil pinasok mo yan. No? Alam mo din yung tinatawag na tama at mali. Kapag saan ka ba? Manggagamot ka, di ba? Dapat kung alam mo na tama, dito ka lang sa panig ng tama. Ang pagsisinungaling, tama ba? Kayo na mag-isip, kayo na magsabi.
kung ang pagsisinungaling nasa tama ka pa ba. Kung sa tingin mo nasa tama ka, ang tanong, saan ang tama doon? Hindi ka makakawala, lalo na ako. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. No? Kaya ako, pagka nanggagamot ako, live. Walang cut. Bakit? Hindi mo kayang i-cut yung mata ng mga nasa live. Kaya pag ako nanggagamot, hindi ako nakikialam kung record ang ginagawa ng ibang manggagamot, pamamaraan nila yun. Diskarte nila yun. Kaya lang sa aking sarili, no, opinion ko sa aking sarili, paano, alimbawa, na may biglang nagsabi, ng pagkatapos mong gamutin, minulestya ako niyan, aba, sinong kakampi ko? Kakampi mo, kamag-anak mo, kasama mo, kaibigan mo, kung sino man ang kakampi mo. Napapatunayan nila laban sa akin na sinasabi nila, minulestya ko sila. Eh, kayo kaya? Kapag nakalib ako, hindi kaya kayo ang kakampi ko? So, kakampi ko ang lahat ng mga viewers ko. Kayo mismo papatunay doon sa live video kung may ginawa akong karahasan doon sa pasyente. Kung meron akong foul, kung merong mali, kung meron akong hindi tama na ginagawa doon sa pasyente, nakikita ng mata ng publiko. Kaya mas gusto ko yung live video. So, eto lang. Hindi ko sinasaklawan yung mga sinasabi ninyo dito. May kanya-kanya kayong opinion. Kahit na masama o tama ang opinion nyo dyan, sige ba, hindi ko yan buburahin. Opinion nyo yan eh. Ito ang masasabi ko. Ano? Kung tatanungin ninyo ako, ano yung problema doon sa manggagamot? Simple lang. Ang problema doon sa manggagamot, aminin niya o hindi, kita namin sa galawan, bago pa lang sa larangan ng spiritual. So sa akin na nakikita ko dito, kung pinipilit niya sa kanyang sarili na may sumampa, kung pinipilit niya sa kanyang sarili, sa kanyang panggagamot, na meron talaga siyang nahuli, isa lang ang sasabihin ko, brother, nalinlang ka. Na-actingan ka. So, ano ang aral nito? Tanggapin mo sa sarili mo na nagkamali ka sa nakita mo. Wala namang masama eh. Ano ba magiging masama? At hindi pa huli yung lahat eh. Kasi nga bago ka pa lang, pwede kang malinlang. No? Walang masama doon, hindi kahiyaan yun yung malinlang ka. Diba? Sa pagkakamali natin dyan tayo natututo. Ngayon, kung ikaw nalinlang dyan, tatatak na dito yun eh. Lalawak na yung isipan mo. Makikita mo na sa susunod, inaartehan lang ako nito. Bawian mo. Ipahiya mo kung ginagamit ka. Ipahiya mo. Kaya lang, sad to say, ginamit ka, brother. Ginamit ka. Dapat, sinamantala mo yung pagkakataon. Nag-alanik banayo ka. Hindi mo masama murahin yung pasyente, hindi mo matatawag na pasyente. Paano mong gagamutin yung walang sakit? Kasi kung may sakit man yan, part yun ng doktor, alam nyo, kung tatanungin ninyo, may nakita ang doktor eh. Ilan ba yung sakit na sinabi niyang meron siya? Kung kulang yun, may makikita ba doktor? Opinion ko yun. Ngayon, kung opinion ninyo, may kulang, bahala kayo. Opinion nyo yun eh. Diba? Sabi ko nga, may kanya-kanya tayong pananaw. Kung sa opinion ninyo, may tama, may karga, sige, opinion nyo yan. Pero sa akin, bakit mayroong sintomas sa doktor? 3 yung binanggit na sintomas doon. Eh mag-isip ka na. Pwede mo yung sabihin, isinabay lang. Oo, pwedeng isinabay doon sa sakit. Sabihin na natin na isinabay sa sakit. Eh bakit nakita ng doktor yung sakit sa material? Kung may spiritual yan, itatago yan para hindi gumaling sa doktor. May tagabulag tayong tinatawag. Hindi makikita ng doktor kung ano man ang sakit na meron sa kanya. Ayan, may nagalit. Basahin lang natin yung nagalit. Si Sanya Ox Rex de Spiritual, sinisira niya ang mga matitinong healer at ginagawa niya na katatawa ang mga tunay na healer. Puro na lang kasi pamimeke para makapromote lang ng online sugal. Saan ka nakakita ng kinulam na pinopromote pa ang sugal? No? Nasa comment section pa. So, yan, opinion niya yan. Hindi ko para barahin o para kontrahin siya dyan. Yan ang sinasabi natin, manggagamot din yan. Hindi namin pinagtutulungan
si pangalan nito, Manggagamos o si Moxie, hindi namin pinagtutulungan. Meron lang kaming nakita o foul sa ginawa niya. Ang tunay na may kasalanan dito, mga idol, sa akin sa nakikita ko, si Awit. Bakit? Sino bang gumamit dun sa Manggagamot? Si Awit. Kaya lang, yung Manggagamot, mukhang nagpagamit. Yun lang. No, yun lang yung sa akin, opinion ko. Pero kung ako, gagamitin sa ganun, kahit sikat pa yan. Nakaraan dito, nakita ninyo sa live, may sinasaniban, napanood nyo, di ba? Sumampa. Nakita nyo, talaga nagwala ako, pinagmumura ko. Kahit may camera, sabi ko, kahit ma-restrict ako, okay lang eh. Pinagmumura ko yung pasyente. Bakit ko pinagmumura? Nung tinanong ko, sino ka? Sabi niya, hindi mo ko kaya, hindi mo ko pwedeng saktan. Bakit? Kasi anghel ako. Sabi ko, Diyos ko, itigil natin to. Nagalit ako. Alam nyo, yung malapit ko na kamag-anak na NBI, nandito nun. Haging siyang taputin. Gusto siyang kalat ka rin, malabas. Sabi niya, sige, magwala ka. Nagsalita na nga eh. Sige, magwala ka. Sabi niya ganun dun sa, sa Manggagamot. Dalawa sila. Babae yun, di ba? Napanood niyo yun. So, bakit ko pinahiya? Kasi unang-una, wag mo akong gamitin. Kung gusto sumikat bilang Manggagamot, dahil nakita niya naka-live, gusto niyang ipakita na sinasaniban siya ng anghel at tinanong ko, bakit ka sumanib dyan sa katawan niyan? Sabi pang ganun, no? Kasi Manggagamot siya. O di ba nagbubuhat na dahil live. Ngayon, swerte mo na lang. Awit. No? Siguro, hindi mo ako kilala, kaya hindi ako ang tinawag mo. Pero, sa tingin ko, kilala mo ko eh. Kasi lagi kami magkasama ni Paring Nick, nakikita mo ako, napapanood ko rin ako sa mga video niya eh. Siguro, nakita mo, hindi mo tinawag si Paring Nick, kasi si Paring Nick, papahiya ka, at nakikita mo rin na ipapahiya kita, hindi mo ko kayang gamitin. Sa totoo lang. Kahit na sikat ka. Sa akin mo ginawa yun. Pag mumumurahin pa kita, ibaban pa kita dito sa gate. Nasabi ko sa gwardiya, huwag niyong papasukin niya kahit sikat yan. No? Kasi hindi ako magpapagamit. Hindi kami nag-aral ng lihim na karunungan ng basta-basta lang at hindi basta-basta aral ang meron sa amin. Mga bata pa lang kami, gifted na kami. At ang mga kamag-anakan namin, magmula sa tiyuhin hanggang sa angka namin, sa aklan, puro mga Bisayang Manggagamot. Mga aklanon, hanggang sa Bicol yan. No? May mga kamag-anak pa ako na manglalason. Kaya hindi pwedeng gano'n na lang basta-basta. Parang sinabi natin na kapag sinakyan ko yun, nilason ko yung sarili kong pangalan. So yun lang ang masasabi ko. No? Yung totoo lang. So kung napupuruhan dito si Moxie, kung napupuruhan siya sa inyo, kung pinagmumura nyo man, inaaway nyo man, opinion nyo yan. Pero sa akin, sana naman wag nyo akong awayin, opinion ko to. Opinion ko to. Ang gusto kong sabihin, sasabihin ko. Kasi unang-una, yun ang nakikita ko. Sino ang tunay na biktima dito? Sa akin, sa opinion ko, kung nakikita ni Paring Nick, hindi biktima si Moxie dahil alam din niya yung nangyayari o kaya sinakyan lang niya, opinion ni Paring Nick yun. Pero sa akin dito, sa akin, sa sarili ko, nakikita ko, ang biktima dito si Moxie. Kasi si Moxie ang pinagkukulumpulan na ngayon. Bakit? Unang-una, bakit ko nasasabing biktima? Kasi nga mga idol, baguhang Manggagamot. So siguro, hindi niya nakita na talagang awit talaga si Awit Lodge. Sabi ni Vince Dre TV. Ay, nanonood si Vince Andre TV. Shoutout sa'yo, idol. So yun, pakisuportahan na lang yung idol yung YouTube channel yan. So makikita ka doon ng mga debate o mga bangayan, ng mga ano. So yun yung content niya. Hindi niya pinapainin. Kumbaga, ang gusto lang niya, no? May mga nagtatanong. Sa akin, maraming galit kay Andre. Kasi nga daw pinagsasabong yung mga Manggagamot. Hindi, mga idol content na yan. Kaya nga sinasabi niya sa inyong opinion. No? Sa inyong opinion. Kasi yung kanya, naglalabas siya ng video reaction. No, nagaano siya ng video reaction.
So, ayun, ang sinasabi ko dito, mga idol, ang biktima dito, si Moxie. Maaring, manggagamot siya. Kaya lang, bagong manggagamot. Pero, pinaka-crowd check ko na to. Nagtanong ko nga ako sa mga tropa sa nagmula, yun nga daw sa Iloilo. May dating kakayahan naman daw talaga to. Pero, nadagdagan ng aral ni Glory J, nadagdagan ng si paring Raymond Anabo nanonood din. Dapat kasi talaga para walang mapuna sa isang manggagamot, huwag tayo gagawa ng may mapupuna sa atin ang tao. Yun talaga, lagot talaga. Salamat Lord, sabi ni Vince Andre. So, salamat din, wala Lord, hindi ka dapat magpasalamat sa Vince Andre. Normal lang yan sa mga content creator. Normal lang yan talaga na magsuportahan tayo pagdating sa ganyan. Wala kang dapat ipagpasalamat. Alijan Bella, mapagpalang gabi rin sa iyo. So, yun. Tama yung sinabi ni paring Nomar Anabo. Dapat huwag tayong magpapasili. Pero sa akin, dahil nga hindi pa batikan, mga idol, dahil nga hindi pa batikan, bago pa lang sa spiritual, siguro, sa akin, sa nakikita ko, hindi lang siguro. Sa akin, palagay sa sarili ko, sigurado ako, na nakikita ko, nanalil lang siya ni Awit. Yun. Ang talagang dito, ang talagang nabiktima dito, tignan mo, pinagpiestahan siya. Alam mo, sa totoo lang kung ano yung damdamin ko, naawa ako. Kasi manggagamot din. Pero, hanggang doon lang. Hanggang doon lang ako sa pagiging, naawa ko sa kanya. Sa akin sarili, naawa ko sa kanya. Pero kung sa ibang mga manggagamot, galit kayo sa kanya, hindi nyo siya naiintindihan, pananaw nyo yan eh. Nire-respeto ko yan, pananaw nyo yan. Ako, naaawa ko, pero hanggang awa lang. Hindi ako makikialam o ano man, hindi ako makikialam. Kasi kung ano lang talaga yung sasabihin, hindi ko pwedeng i-please kayo na paniwalaan nyo yung sinasabi ko. Talo si Manggagamos kasi sigaw ng which parang alang nangyari, pero si Mux sinalo yung aftershock. Yun nga, aftershock talaga. Aftershock talaga, isang banayo ba naman yung bumakbak sa kanya talagang naman talaga. Ewan ko lang. Kasi nananahimik eh. Si Wamos nananahimik, minura ni paring Nick eh. Minura. Diba? Pero si Wamos, absuelto na alam na pinaliwanag ko na to, explain ko kagabi. Kung hindi kayo maniniwala, bahala kayo. Nasa sa inyo yan, opinion nyo yan. Sa akin na nakikita ko dito, at sinabi naman talaga ni Wamos, kaya ginawa ko yun, hindi para gawing katatawanan yung spiritual. Para gawing katatawanan yung content na ginawa ni Awit. Kaya niya ginaya, para, ibig sabihin comedy yung ginagawa ni Awit. Kaya hindi nyo nahalata. Yung tinatanong, tinuturo yung tuhod. Ano ba yung, kaninong content bang ginaya ni Wamos? Diba content ni Awit? So, ginawa niyang katatawanan. At nakita naman natin doon sa video nung nag-apology siya, public apology siya, na pasensya na kayo, hindi ko balak sirain kayo. Ang talagang, ko dito, ay yung dalawa. Yung sinasabi niya, yung dalawa talaga. So, iyon, wala akong makitang masama sa ginawa ni Wamos. Yun yung totoo, wala akong nakitang masama sa ginawa ni Wamos. Ginawa niyang katatawanan doon, si Awit. Ang ginagaya niya doon si Awit, ginawa niyang comedy yung ginawa ni Awit. Tapos panoorin nyo, bago siya gumawa ng video, kausap pa niya si Awit sa ospital. Pinagtitripan niya talaga. Pinagtitripan niya si Awit, inaasar niya. Sabi pa nga niya ano masakit sa'yo? Katawan ko, para ako nanghihina. Nanghihina, ang sakit ng katawan ko. Anong sabi sa kanya ni Wamos? Kulang pa yan, sabay tawa, di ba? So, talagang tsaka sinabi niya, kilala ko yan, kapatid ko yan. Alam ko kung sinaniban o hindi. Buti, hindi sinabi ni Awit na Commander Leon ang sumanib. Si OC. Ako na naman ang sumanib niyan, kawawa naman tayo dyan. Pag ako sumanib doon, katawa-tawa ang dating din ng naggagamot nun. Kita nyo si OC pinagtawanan. Diba? So, tundok tayo sa totoo doon. Gamutan lang tayo, gawin natin yung pamamaraan na alam natin.
kung ano abot ng makakaya natin, hanggang saan natin kaya tulungan yung pasyente, hanggang tulo, hanggang sa sila'y gumaling, hanggang sa ano man, doon tayo. No? Huwag na natin haluan ng kung ano-ano para sumikat tayo. Kung sa pagsikat lang, tandaan ninyo, walang manggagamot na hindi sumikat. Walang manggagamot na hindi sumikat. Tawa sila Arnie Castro nung sinabi kong Ose, oh. Relate ka, oy, damay na kayo. No, hindi lang sa akin galit si Ose, galit na galit si Ose ngayon. Pati sa inyong dalawa ni mag-asawa nila Noma Ranabo. Galit din. Nakisawsaw daw kasi kayo sa away namin ni Ose. Parang kami ginawang mangkukulam. Estudyante ata ni Ose si Moxie. Tristan Matthews, hindi siya. Ang tunay na maestro niyan, ang nagturo dyan, ito yung totoo lang, update ko lang kayo. Ang tunay na nagturo dyan, mga kamag-anak din, may mga pailan-ilan alam na yan doon sa probinsya bago pumunta ng Pilipinas. Pero hindi ganun kalalim. Then, bakit nagalit si Ose? Tanong mo kilala Arne kung bakit nagalit si Ose sa kanila. So, ayun. Natuloy ko lang. Then, after nang magpunta siya ng Maynila, so nakilala din niya si Glory Jane. So, si Glory Jane, nadagdagan yung kaalaman niya, naturuan ni Glory Jane. Then, nakilala din sila sila Juromel, sila Juromel. Then, siyempre, sila Juromel, combat healing, nagpapasampa, naturuan. So, after ng ilang months, sumabak na sa gamutan. Nanggagamot din naman, kahit tignan nyo naman yung mga ibang niya. Manggagamot talaga. Manggagamot. Kaya lang, ang masasabi ko, baguhan pa. No, baguhan pa. Ano daw? Si Joe ang nagturo kay Mux. Si Joromel pala. Sa ngayon si Joromel. Pero ang naunang nagturo sa kanya, si Glory din talaga. Lakas kasi ng tama nun. So, ayun, wala tayong masasabi sa tama nun. So, ayun, update ko lang kayo kung ano meron kay Moxie. No? Si Moxie, isang vlogger, talagang, siya, nagpo-promote. Hindi pa man siya nasa spiritual, vlogger pa lang, nagpo-promote na talaga ng subalyo. Eh, syempre, malaki nga naman ang kita. Syempre, sinamahan niya yung kanyang video sa sugal. So, 8:30 na mga idol. O, konting oras na lang at kami mananalangin na alas 9. Panalangin namin yan. So, yun, bukas mga idol, healing mission ako, Batangas ha. Kung gusto nyo pumunta, magpagamot kayo doon. Yung mga may sakit, ang magpapagamot mga idol ha, baka pumunta kayo doon, wala kayong sakit, kundi sakit-sakitan lang. Walang gamot sa sakit-sakitan. Sa may tunay na sakit, material man yan o spiritual, may gamot yan. Pero sa sakit-sakitan, wala. Sa tingin ninyo, may makakagamot talaga kay awit. Ay yung palagay, comment nyo dyan, kung merong manggagamot na makakagamot kay awit. So, nasa inyo yan, comment nyo kung talaga. Delikado na pag sumikat, maraming hahatak sa atin pababa. Daniel Saksali prediction. Hindi kailangan masanay ka kasi nasa social media ka. Masanay ka sa mga ganyan. Kita mo nga ako, may mga nagmumura. Tapos minsan dito, di ba, nababasa ninyo. Magbabas dyan kung ano-ano pinagsasabi. Makapangyarihan daw sila. Di ba? Ang kulit ni Tetra. Di ba, makulit talaga yun si Tetra, mga lods. Manggagamos na may suot na ginto. Saan ka makakita ng ganyan na manggagamot, lods? Sa ginto, wala akong comment eh. May suot man siya o wala akong comment eh. Di ba ako nga, nanggagamot ako, minsan wala akong mga suot. Ni isang medalyon, wala nga akong suot. Kung magsuot man ako, pampaswerte yung pero nanggagamot ako. Kita nyo, pila yung ginagamot ko. Pila-pila sila, ang dami. Pagka nagmi-mission tayo. Ugtog lang po yan, Commander. Sabi ni Apo, Balsabar, Divine Healer. Kita nyo, ang dami mga naglalabasan na mga manggagamot. Alam nyo mga idol, walang problema sa madaming manggagamot ngayon. Walang problema ako. Sa totoo lang, wala akong problema kung dumami man ang manggagamot. Ang problema, dumami yung mga kulangot. Alam niyo yung mga kulangot na tinatawag? Yung mga epal, no? Na mga nasa spiritual. Yung iba naman,
nakabasa lang ng salitang ikuso, feeling nila power na sila. Walang problema sa maraming manggagamot na lumitaw eh. Mas masaya nga yun, mas marami tayo eh. Kaya lang ang problema, abusado yun, di ba? At ang yayabang pa. Yun ang problema. Tapos, dahil nga mayabang sila, pag nakita nila yung vlog ko, sasabihin nila, mas mayabang pa pala sa akin to ah. Magko-comment yan sa GC nila, yabang ni Commander. Alam niyo, wag niyo akong i-judge. Kung gusto niyo akong makita yung tunay na ugali ko sa personal, kung mayabang ba talaga ako. Spiritual kasi ang pinag-uusapan natin sa live. Anong gusto niyong gawin ko dito? No, katulad ni Ozzy. Magbibigay ako sa inyo ng mga orasyon na galing sa bulong ng kuliglig. No? Anong gusto niyo? Ganon, para maging kasundo ninyo ako. Hindi. Di bali nang walang kasundo, basta totoo ka sa sarili mo. Eh, gusto naman, hindi na tayo dapat sa spiritual eh. Kulangot na powerful, sabi ni Christian Lopez. Hindi na tayo bagay sa spiritual niyan kung magiging ganyan ang ugali natin. Kahit kayo, sa mga manggagamot na nanonood niyan, mapapansin ninyo, anong pipiliin ninyo? Maraming kaibigan, pero yung mga kaibigan ninyo, mga makapangyarihan. Di ba? Magmisa ka daw, idol, sabi ni Don Jordan. No? So yun, tingin nila, pagka nagsasalita ka, nagmimisa. Huwag na daw silang sermonan. Hindi naman sila sinisermonan ko. Kaya, alam nyo, yung mga yun, yung mga peking account na yan, naglilitawat. Pagka may ganyan, may babanatan tayo na nagtitreat. No? May mga nagtitreat. Tapos, pagka binanatan mo, bineltaan mo, kasi alam nyo mga idol, talong-talo sila kapag tumitira sa akin. Bakit? Titirahin nila ako sa GC nila. So, itong mga pupaluks naman na to, na mga nagkakasundo dun sa mga GC nila, sila lang nagkakaintindihan sa kwento nila. Alam nyo ba kung ano yung mga kwento? Kwentong batibot, mga pambata. Pag tinitira ka, tapos nakarating sa'yo, may nagsumbong, may nagsumbong. Commander, ito, pinag-usapan ka sa GC, samantalang hindi ka naman nila lubos na kilala. Sabihin ko, ano trip na itong mga to? So gagawin ko, content ko. Sabihin ko dito sa live, alam nyo kung bakit talong-talo sila kapag nagtitrip sa akin? Kasi ako, kaya kong humarap sa camera ng live. Sila hindi. Facebook nga lang nila, tinatago pa. Bakit? Walang mga bayag. Sino tunay na lalaki sa amin? Ako ba o sila? Na parang mga ulupong na naglilingkisan doon sa loob ng GC para pag-usapan yung pangalan mo. Kita nyo ano yung kaso daw na meron ako? May kaso daw ako ng rape ng minor de edad, nagtatago na daw ako, wanted daw ako, dadamputin na lang. Diyos ko po, sampalin kaya kita ng NBA pagdating bukas. No? Nakukuha ko lang ng clearance. So wag ganun. Para lang mga maging bida kayo, sisiraan yung isang tao. Tapos kapag pinalagang kayo, galit na galit kayo. Bakit? Wala kayong kalaban-laban kasi hindi nyo kayang ipakita yung pagbumuka ninyo sa live eh. No? Bakit? Kasi hindi kayo mga totoo. Yung mga hindi nagpapakita ng mukha dyan pagka nanggagamot, hindi kayo binibira ko, mga idol Hindi kayo. Ang sinasabi natin dito yung mga kulangot sa pader na nasa loob ng GC. Bakit? Sila tinawag na kulangot sa pader. Di ba yung kulangot ang tigas? Pilit mo na sinusundot palabas, kapit pa rin ang kapit. So ganun sila sa loob ng GC. No? Kaya tawag ko dyan sa mga yung kulangot sa pader. Mga papansin. Bakit? Kasi, walang pumapansin sa kanila, kaya maghahanap sila ng pansin sa ibang tao. Ganyan yung mga yan, ang lalakas man trip. Di naman naka-rugby. Alam nyo mga idol, payo ko lang sa mga nagtitrip na ganyan ng kachismisan dyan sa mga GC. Huwag na kayo mag-spiritual, maging CCTV na lang kayo. Buti pa kayo, alam nyo yung baho ng ibang tao. Samantalang, mas kilala nyo pa nga yung sarili ko kaysa sa sarili ko eh. Yung sarili ko nga, hindi ko na makilala eh. Dahil mas kilala ninyo eh. Ang galing, di ba? Nakakamangha. Sesain Nyox Rex Day Spiritual. Kaya nga ako, wala na sa mga grupo, page or ano pa yan. Kasi puro na lang pataasan ng galing. Isa lang naman pinanggalingan na kaalaman. Kaya di naman kailangang ipagyabang. O, kita nyo? Tama yan, Lodge, yung sa'yo. No?
Kung nakikita mo sa nag-iisa ka, mas makukontento ka at magiging masaya ka. Kaysa naman sa kumulumpong ko dun sa grupo ng mga nasa GC na mga sinungaling. Di ba? Mga pauso. Mga makapangyarihan yung bibig. Ang tatapang maghamon. Tapos maghahamon. Fake account. Daming account. Di ba? Ang kaya lang gawin niyang mga yan, mang-asar. Pag pinatulan mo, asar talo naman. Kasi wala silang magagawa eh. Bakit walang magagawa? Hindi kayang ipakita yung kanilang pagmumuka. Eh ako, sasabihin ko yung totoo, hindi ako gwapo. Kaya sabihin niya ako, mukha daw akong adik. At least, kahit mukhang adik, kaya kong ipakita yung mukha ko sa live. Bakit? Kasi totoo ko sa akin sarili. Eh kayo, feeling gwapo. Nung hindi pa uso tao, gwapo kayo. Eh uso na tao, ano na kayo ngayon? Di ba? Yun lang. Mabait yan si Idol, lalo na sa personal. Sabi ni Don Jordan, gusto mo lang ng libreng medalyon. Hindi, joke lang, Idol. So, ayun, hindi kasi pwedeng magkulit-kulitan tayo dito sa live. Jericho, Poporo, tama nga naman, Commander Leon, nag-aral sila kung ayaw nila malamangan. Pag sa GC Commander, ang daming matatapang. Ayun o, tignan nyo, naglalabasan dito. Tignan nyo ha. Royal Chi. Kung sinungaling ako, yung sinasabi ko, dapat ko kontrahin ako dito. Pag sa GC Commander, ang daming matatapang, kaya nga ako nag-left pag may ad sa akin. O, kita nyo, gusto nila ng katahimikan. Tapos magugulat ka, no? Nasa ibang dimension ka na naman. Kalilip mo lang, nasa ibang dimension ka na naman. Nandun ka ulit. Alam mo, gawin mo dyan para hindi kayo balik-balik sa GC. I-block mo. Pam-block mo silang lahat. Ako, ganun ginagawa ko. Punta ka dun sa member. Pag nakita mo, kung nakita mo 100 yung member dun, i-pam-block mo lahat. Ako, ganun ginagawa ko eh. Lalo na yung sinasabing ano. Meron nga, nakita ako dun yung picture niya, bata pa eh. Ang pangalan, Dios Igusum, yung pangalan. Bata pa talaga, 14 anyos. Yung mga member doon, tinuturuan niya. Ganito, pag nanggagamot kayo, ganyan, ganito, ganyan. Bah, sabi ko, power nakakatakot Yun lang ang comment ko. No? Maya-maya nagalit na sa akin, katutak na mura na inabot ko. Kung nakakamatay yung mura, patay na ako. Tignan nyo kung gaano kagagaling yan. Faith Dealer Visayas. Hayaan mo lang sila, Commander Leon. Wala naman tayong mapapala sa mga taong makikiti ng utak. O, tama nga. Mas okay pa yung dito na lang tayo sa live mga magkwentuhan, mag-usap kaysa doon sa GC. Makakita ka ng no? Matapang ka ba talaga? Kung matapang ali ka, maglaban tayo. Sasagot naman yung kalaban, Alam nyo kung ano pinag-aawayan? Napakasimple ng pinag-aawayan, mga idol. Dahil sa kalamansi. Walang biro, dahil lang sa kalamansi, nag-away sila. Sabi sabi kasi nung isa, totoo ba na ang kalamansi nakakapangontra sa aswang? Sabi nung isa, gawin mo sa kalamansi para malaman mo kung gumagana talaga yan. Hiwain mo, tas ipatak mo sa mata mo. Tignan nyo, nagtatanong ng maayos yung isa. Tas siyempre, nagalit tong isa, matapang ka ba talaga? Binabara mo ba ako? Tinitira mo ba ako? Ganyan sabing ganun. Teka, digmaan tayo. Sabi naman nung isa, kahit anong laban, kahit anong hamon mo sa akin, tatapatan kita. Trapis yan. Hindi, ito na yung nagalit, yung nagtanong ng kalamansi. Sabi niya, sige, ngayon din, maglabanan tayo sa spiritual, sa astral worlds. Alam nyo, asan ka na? Sabi nung isa, andito na ako sa kadiliman. Habang nagtatype yun andito na ako sa kadiliman. Sumagot naman yung isa, ikaw, nasan ka? Hindi kita makita. Nag-type din yung nag-type yung isa, nandito ako sa likod mo, hindi mo ba ako nararamdaman? Ito na ang pwersa ko. Sabi ko, ayan na. Super science na tong mga to. Habang nagtatype, nag-astral daw sila. Tingnan nyo, ang gagaling, di ba? Ulam lang ang pinag-aawayan. Magandang gabi kay Agimat ng Mangyan. Kayo, sa inyong palagay, kapag ganyan na nakikita nyo sa GC, magtatagal pa ba kayo sa mga GC? Di ba? Mas mag-iinom na lang, mag-isa na lang. Natutuwa na lang ako dun sa GC. Panay pagyayabang mismong orasyon, mali-mali naman. Sabi ni Faith Healer ng Visayas, mali-mali naman pala. Tapos,
natuto ng bigla na lang, tinawag ang sarili maestro, di naman dumaan sa tamang proseso. Halaka ha? Halaka ha? May tinitira ka, brother ha? Lumamig na dyan yung maestro. Dito naman nalipat sa, yabang lang naman ang meron sila, Commander Leon, pero wala silang napatunayan, di ba? Sabi nga ng lihim na karunungan. Tapos ang iba, yabang ng kaalaman. Jericho Calpoporo. Wait ka muna. Aba matindi. Ako nga 12 years old pa, nga ako di pa ako natututo. Kasi pa ang panahon nagsisimula ako, di pa usong FB, Instagram o panahon. Nagsimula ako ngayon yung mga bagong may kaalaman, nakahawak ng ilang orasyon, master na agad ang tingin sa sarili. Hindi na mawawala yan. Yung iba nga, master, maestro. Yung iba, hindi natin maintindihan. So yun. No? Kaya akong ginagawa ko, naglilib ako. Maaasar ka na lang. Pag live mo, mamaya magte-teleport na naman yung account mo doon sa GC ng mga makapangyarihan. Ang ganda naman ng pagkakasabi ko, live na po ako dito. Ganyan, kuminsan din ako nagsasabihin ko na lang. Live na po ako dito kasi mahina lang po ako, baguhan lang ako sa spiritual. Ganun ang ginagawa ko. Sabay live. Maya ibabalik ka na naman. Sabihin ko, hindi po ako karapat-dapat dito kasi hindi po ako malakas. Yun ang sinasabi ko. Live ako. Maya nandun ka naman. Pag nabuisit ako pangatlo, black silang lahat. Okay, wala nang mag-aad sa inyo. Tampalasan si manggagamot, nagpagamit, lokon niyang iba, wag lang legit na healer. Sabi ni Dexteram. So yun. So, kaya nga hanga ako sa inyo na mga manggagamot, Commander Leon, sabi ni Jericho Calpoporo, may matatamaan sa titulo na maestro. Sino nag-comment? Christian Lopez. Bahala sila dyan. Nako po, hindi lang naman ako ang bumabanggit ng maestro dito. Si Sanyaox Rex Day Spiritual. O di magalit din sila dyan. Dalawa kami nagsasalita dito. Ba't sinabi ko bang Maestro Divine? Ba't sinabi ba ako si Maestro Divine? Wala naman, di ba? Sinabi ko bang Maestro Divine? Binanggit ko bang Maestro Divine? Di ba? Wala naman. Tapos magagalit siya. Wala naman akong ginagamit na Maestro. Wala akong binabanggit na Maestro Divine. Buti kung sinabi ko Maestro Divine. Di ba? Wala naman ako sinasabi. Ba't siya magagalit? Tama ka talaga, Commander yun. Pag sa GC, ang usapan, Bertot o medalyon, nako, magpapataasan ng pride, ayaw magpakumbaba sa GC. Ako dati, mas ako kasi lihim na karoon dapat totoong tulungan. Kita ninyo, daming ano dyan. Mander, magandang gabi, shoutout bro. Shoutout sa'yo, idol. So, si Boy Tato nga, ilang araw naging master na. Master na rin. Faith Healer Visayas. Kaya ako, Commander Leon, magandang timing na animoy walang alam. Kaysa sa katulad ng iba, sobra ng yabang, wala naman alam. Puro palahura lang. Pag kakastiguhin ng Diyos Ama, doon lang magigising mali mga yan. Nayo, tawa nang kayo dyan. Saan kayo natatawa? Ako, ang binabanggit ko lang kanina, no, sabi ko, maraming naging maestro. Tapos sabi naman ni Christian, nako, Commander, may tatamaan na naman dyan sa maestro. Kung may tamaan, alam nyo, mga idol, ang sinabi ko, maestro. Wala naman ako sinasabing maestro divine na. May binanggit ba ako maestro divine? Wala naman sinabi ko bang si maestro divine? Parang may sinabi na ako Ulit-ulit ko pa. Kaya hindi naman po sinabing si Maestro Divine tatawa kayo dyan. Sino nga ba yung sabi na si Maestro Divine yun? Kita nyo? Wala naman nagsasabi, di ba? Wala naman nagsasabi na si Maestro Divine yun. 10 minutes, magdadasal ka na. Oo nga, idol, magdadasal na. So, 8:51 na. Faith Healer ng Visayas, tawa kayo dyan. Sige lang. Asan na yung kanina? Sino yung nagsasabi nun? Ito yung nagsasabi. Si Sian niya, Ox Rex Dei, spiritual. Lagot kayo pagka nabuisit sa inyo yun. Yun lang. Diba? Wala naman tayong inaano dito. Sabi ko lang, maestro. Sinabi ko bang maestro divine?
Hindi naman. Eh kung tinamaan sila sa pangalang maestro, eh, bahala sila. Ako nga, Commander Katmi, sa pagdating sa spiritual, hindi talaga ako nawala. Tinatabunan niya eh. Nagmamayabang dahil wala naman talaga akong ipagyayabang. Ha, sabi ni Banal. Alam niyo mga idol, yung salitang yabang, sinasabi lang nila yan kapag naiingit sila. Sa totoo naman talaga, ang mga manggagamot naman talaga, kung lihitin mo kang manggagamot, wala naman talaga tayong yabang sa sarili. Nakikita ng ibang tao, mayabang ka. Kasi, alam nyo, may mga tao na kapag ang kaya mong gawin ay hindi nila kayang gawin, nasabihin nila mayabang ka. Ganun lang yan. Meron, Commander, budar-budar, here, bakal. Anong budar-budar? Basta hindi pwedeng manggamot pag may damit na suot ay sayang ang tato sa dibdib. Yun lang. Kailangan ba talaga ipakita yun? Para astig, di ba? Astig. So, ang sa tingin niyo, ang larangan na ba ngayon pagka may tato ka, manggagamot ka na? Sa akin, hindi. May tattoo rin naman ako. Pero, tago. Ito, apelyido ko to. Siguro, sa susunod na ako magpapatambak ng tattoo. Pero hindi ako maghuhubad pag nakanggagamot. Para lang makita yung tattoo ko. Lang. Kasi kaya ka nagpatato mga idol para depensahan yung sarili mo eh. Para magkaroon ka ng proteksyon, ng baluti, no? Hindi ka mapasok. Bakit kailangan ko ipakita abang nanggagamot ako? Siguro sa sarilinin ko na lang. Siguro kung dito sa braso talaga makikita ng tao, tad-tad ng tato. Okay lang yun. Parang mali ata naguhubad na nanggagamot, nawawala ng moral sa sarili. Dami naman maestro, may maestro nga ako sa math ko na subject, mabait yun, puro numero tinutuko. Correct yan. Takot masapawan, kaya sabi nila na mayabang ka na pag di nila magawa ang kaya mo. Tama. Ay, baka maestro Divine yun, sayang ang tato. Kayo, banggit kayo ng banggit dyan. Kayo nagbababanggit nyan. Kuyaan nyo sila kung yun ang tingin nila sa sarili nila. Kung maestro na ang tingin nila sa sarili nila, bahala sila dyan. Dapat pala sa tatong kalye ang eksena, Commander Leon. Sa Joaquin Bordado, kay Robin Padilla. So kagay sila dun, Joaquin Bordado. Commander Leon, kilala mo po ba yung dating manggagamot ng kalumpang pinamuno sa si Tatay Tirso? Michelina. Oo naman, idol. Basta mga taga Rizal, kilala ko yan. Kasi taga Tayuman Rizal ako dati. Kasi nalipat kami ng Alba, ng Polo, palipat-lipat. Dasal muna, Commander. Shoutout na rin sa'yo, idol. Shoutout kay Betty Visayas. So yun, ako magdadasal na rin kasi 5 minutes na lang mga idol. So yun, babay-babay na. Basta wala ako sinasabing divine, master divine wala akong sinasabi. Yun lang Hindi ko sinasabing master divine, wala akong sinasabi. Babay na mga idol. God bless you more.